ano na. Ito na yung ating tulay. Siningit ko na lang sa unahan sa nanay. Nanay Conching ay masaya. Ayan, Beautiful magandang buhay. mountain. Dito na natin umpisahan yung vlog at wala naman kasi akong bablog sa palengke. Hanggang lang. Bini. May ayuda si Nanay Conching. Ayan. Ayan Nakatisod na naman. Ayan, thank you very big sa'yo Anthony, Anthony, thank you sa'yo Sana magkita tayo dito sa palengke para matikman mo. Nasa taga Mexico siya eh. Kausap ko siya kahapon. Para matikman mo ang styrofoam ko. Sa mga ka-farmers ko dyan The queen of Si styrofoam. Nanay Conching, sikat. 1,000. Thank you, I love you. I love you. I love you. Mga kababayan ko. Magpapamerienda ka niya sigurado. Mga kababayan ko. Ang artista tunay. Tunay na tunay. Si Nanay Conching. Pagka Nanay Conching ka-farmers. Hindi lalabas yung Nanay Conching. Ay, nagbihin ka-farmers ta. Ako na, balong na. Yan, ang original na ka-farmers. Dumating. Thank you, brother. Thank you, Thank Anthony. you, anak. Thank you. Thank you. I love you, anak. I love you. Uwi ka na. Uwi ka na. Meron pa akong styrofoam na ito, styro. Nauubos naman yan. Ano? Oo, everyday. Everyday, anak. Talagang hindi nadadala ang mga tao. Ano? Siyempre, matagal na ako dito kaya alam nila yung sanay na sila sa styro. Oo. Oo. Kanina, bumili. Pang-display Oo, lang. pagka ganun ang presyo, alam nila yun, styro. Pero pag gusto nyo po ng pangmalakasan, Pang mataba talagang. timbrihan nyo ako ng Oo, may styro, may good. Wow. Kaya ganun ako, anak. Hello, no. Ulit-ulit kong sinasabi sa'yo, Anthony. Thank you. Thank you. God bless you. Uy, ayan, balikan natin. Andiyan na si Junjun. Nagbakasyon siya ng ilang araw ba? 2 araw din ata. Laki ng papaya, oh. Ayan, inaalagaan ko po ito. Ito ay alaga sa dilig. Tingnan nyo naman ang lalaki nating, lalaki. Papaya nating yung pahaba, matamis yan. So ayan, may amihan pa rin. Pero ayan, naglalagas na po yung ating mga, grabe, oh, ating mga mahogany. Grabe, ha. Ayan, lagas na mahogany natin dito, oh. Ayan, naglalaglagan. Oh, hala, oh. Ayun, pupuntahan natin si Junjun dahil final na, tubo na po ang gagamitin natin. Actually, naka-bend na yan. Tapos nagpatubig na rin ako kahapon. Patubig, mga farmer, ha. Malakas po yung natin. Marami-rami po ang pinatubig natin. At si Erica sumampol na, namingwit. Ayan, nakahuli din. Sabi ko nga kanina sa vlog, pag may tulay na at natambakan na yung doon, puro tambak na naman tayo. So bago dapat tayo abutin ng tag-ulan ay makapagpatambak na rin po both side. Ito at itong dito. Ayan, yung ating island din. So meron naman pong daanan doon, kaya naman lumusot. Napakainit na po ng panahon. So ano na tayo, medyo palapit na ang summer na nakakatakot. Kaya marami pong nagsasabi na yung fish pond kailangan bawasan ng kangkong. Baka bawasan ko po yan pag tag-ulan na. Babawasan po natin yan pagka nag-ulan na. Kasi ngayon pong tag-init ay iniiwasan natin yung uminit po ng husto yung tubig. So itong carpet na to ng kangkong ay magsisilbing taguan po nila yan sa sobrang init na panahon. Tapos kailangan ma-maintain ng lalim ng fish pond para yung oxygen level. Tapos dapat may pinapapasok tayo. Ang problema lang pagka ang delta ay nagdamot ng tubig, nagpababa, wala pong pumasok, doon tayo mayayari. Actually yun po ang nagiging problema talaga pag walang available na tubig doon. So hindi tayo makakapag-pump ng tubig. Unlike doon sa meron sana tayong solar aeration na dito na lang.
magpapapump tayo para, kasi oxygen lang naman po ang problema eh. Pagka bumaba ang oxygen, doon lang po nagkakaproblema sa, 'di ba, sobrang init tapos uulan po ng mabilis, sabihin mo mga isang oras na ulan, bumabaliktad yung ano nun, iinit po ng husto yung tubig, tapos yung oxygen depletion nila na tinatawag bumababa. Pag malalaki na po ang isda ninyo, madadali ang isda mo. So ayun, kaya malaking tulong po itong kangkong dahil taguan nila. At the same time, sa umaga naman, sila naman ang nagbibigay ng oxygen sa tubig. Kaya lang, sa gabi naman, sisip-sip. Pero konti lang naman daw. Hindi naman ganun ano. Mas malaki po ang tulong nung nakakapagbigay siya. So, tingnan na lang po natin. Tayo po ay kinakabahan din dahil syempre sayang po yung mga tilapia. Kumain din niya ng siguro mga 30k ang ginastos, more than 30,000 din po ang kinain niyan. 30,000 siguro. Kaya malaki-laki din po ang hahabulin natin pagka tayo po ay nagbenta ng red tilapia. Sabi ko nga, kahit isang sweet and sour na malaki, 300 pesos siguro. Hindi ko pa masyadong pag-aralan ko muna yung pricing. Pero mga more or less dyan maglalaro yan. Pero okay na kasi sa mga restaurant, diba? Medyo mahal na yun. Tayo naman kasi ay bukid style lang, kaya pwede na yun. Ayan. Si Junjun, ito na yung mga lamesa natin na na rin yan, na tistis na. Ayan, dami nating project na naka line up. Oh, ito pa. Kita natin itong ginagawa ni Junjun. Bend na. Yan. Sila lang na bend, dalawa. Ito na yung hawakan. Ano to, Jun? Apakan to? Yung bend, nakabend na yan? O yan yung railing? Ay, yung apakan siya. Yung railing saka na. Ay, hindi ko alam kung paano ang diskarte niya. Tapos ito, ayusin namin yan. Antique na galing po sa tito niya ito. Binenta sa akin. Antigo. Na ano kaya ang kahoy ito, John? What's that? Ano yun? Mutunog ah. Ha? Ano nakuha niya? Pero nakuha niya, ganito na rin to. Ano yun? Wala ka? Dito sa ilalim. Makaahas yun ah. Palaka yan? Dumidikit. Ay, dumidikit daw na palaka. Akala ko kung ano na. Ito na yung ating tulay. Siningit ko na lang sa unahan si Nanay Conching kasi hindi rin po ako makapag-vlog sa palengke dahil wala na rin naman tayo iikutan doon. Hindi na tayo mamimili. Namumulaklak na naman yung mga duhat, pero ayan, mayroon na to. Mayroon na palang bulaklak. Ayun, dami oh. Andi ito. Sa kabila may bulaklak na rin. Ano yan, May? Tibay din pala, no, John? Na? Hindi ko pa ma-imagine eh. Bali dito ipapatong yung flooring. Apakan, ano? Ito ilalim na to.
So ang wala pa yung sa ibabaw. Ganon din yun, ano? Maganda sana ganon din. Para paikot din. Ito, bentay ulit lang. No, bebend ulit tayo. Paano binibend yan? May pambit na ko yan. Puli. Di ba mano-mano pwede? Joke lang. So ibig sabihin, dinugtong din nila na, ha? Dinugtungan mo na to. Paano mo nakuha yung bend? Pinaano mo din sa kanya. Oo, oy. Tambal. Oy, wag dyan. Shh. Wag ka dyan, tingnan mo, makuryente ka dyan. Oo, dyan ka lang, wag kang lalayo. Ito po yung magiging apakan niya. Dudugtong na ni Junjun doon sa ano din pala di ko pa natatawagan si Rodel doon sa magiging apakan yan kasi PVC ang ilalagay natin, yung pang swimming pool. Tinanong ko, hindi naman daw po yan pang outdoor talaga kasi may mga nagko-comment nga na baka daw lumutong, pero hindi po, hindi, pang ano talaga siya, pang outdoor. Tapos ang gagawin namin, medyo masiksik naman yung pagpapatungan, kaya hindi siya safe. Siyempre security, kaya nga po ayaw ko ng kahoy kasi yung kahoy siyempre, kahoy yan mga farmer, ulan, init, mas mabilis pong masira. Baka mamaya hindi natin mapansin na ano na pala siya, kumbaga worn out na, mahina na, biglang may mabuslot may mahulog, di ba? Hindi maganda. So sa mga gusto po ng tuta, mayroon na po tayo available, libre lang yan. Mga gusto mag-alaga ng aso, magaganda naman. At sa Sabado at Linggo i-display natin yan. Take me. Meron pong may buntot na kulay puti ang dulo. Meron namang parang pirate ang dating, kulay puti. May pirata sa ano. Ayan may pirate yung mata. May brown, may mocha ang kulay. May itim kagaya ni Shadog na may puti sa buntot. So kayo na po ang bahala. Anak po ni Ponpon, lahing scavenger. Ano na yan, nasa sa inyo na yan kung paano nyo alagaan. Tatlo lang ang ano natin ngayon, tatlo lang ang pumas. Ay wag mong dadaling dyan, favorite mo talaga ang lupa. Talagang bata ito. Aro, naglaro ng lupa. Ay. Tapos magkakaroon po ng ganun yan. Ganon. Kontra ba? Na ganun. Di ba magkakaroon ng ganyan to John, no? Tapos pinturahan natin yan. Ang plano ko pala dito, kaya-kayang ano natin, ipakontrata natin kay pinturahan niya na parang kahoy lang o kaya parang kawayan, no? Yung bago natin ikabit, ipapakyaw natin. Tapos gagawin niya parang kawayan. Ha? Hindi, mahirapan siya. Nasa baba na yan. Basta may apakan mo. Kasi pagka pinipinis mo yan, magagasgasan pati ulit. Paano magagasgas? May ilalagay pa yan ba? Di ba nakalagay ng patay yan? Oo, Hindi pa lang pagkalan yan sa mahirapan, kawawa naman yung gagawa pala. Kasi inisip ko sana magawa niya na
Sabagay, pwede niya nalagyan ng mga singsing. Pwede na. No, bago mo ikabit. Yung parang kawayan design. Ang ganda sana kasi niyan, parang kawayan siya pag tinignan mo sa malayo. Kala mo kawayan lang yung ano, di ba? Medyo maliit nga lang pero ano po siya kasi 3 dos lang itong ginamit niya eh. Kasi mahihirapan nga naman ipabend po pagka malaki. Baka hindi na i-bend yan kung 3 sana. Pero matibay na po yan. Ayan ang ginagawa ni Junjun. Kumusta pala yung kayo may mong murado? Meron na? Alanganin. Alanganin daw. Pero yung ano meron? Importante meron yung Sabado yon. Piliin nyo yung makintab na yung hinog na hinog. Kung pinagkukuha yata yung alanganin yung iba eh no. Pitas na kasi sila eh. Ay. Uy! Huwag dyan! Naririnig to. Huwag ka dyan, huwag kang dadaan dyan. Kulit mo eh. Doon ka, balik ka dun. Masusugat ka dito. Tingnan mo ito. Mataba na siya, no? Kaya pala, sa totoo lang, mga farmer, masarap pala talaga may matabang bata. Kaya lang, pag lumaki na, syempre, di ba? Ang mamaya, meron naman tabain talaga. Pero yung iba naman po kasi, ginagawa, talagang pinatataba. Syempre, hindi naman natin, hindi naman natin pwedeng no? Sana ganyan lang po yung build ng katawan niya. Ayoko din naman po kasi syempre, di ba? Hindi siya umaga parang baka mamaya sisihin ka pagdating ng pinakain mo ako ng pinakain eh. Ari? Mukhang kailangan yata ng tulong ni Junjun doon ah. Ano? Di nyo kaya? Ginagawa po kasi nila yung yung mixer. Kahapon po pala nagpatubig kami kasi namingwit si Erica. Ayun yung mga isda natin malalim naman pero may isang dangkal pang naiwan. Ayan medyo malalaki na yung isda pero kulang pa po. Kulang pa. Kulang pa sa laki. Para sa akin hindi pa natin pwedeng i-offer yan na alanganin pa po. Parang pa lang siya, yung 6 fingers, mga ganon. Yung bala ko sana dyan, mga almost a kilo. Maabot naman yan ng 2 kilos kaya kaunting tiis pa po tayo. Marami na kasi din ang nagtatanong ako sumabit sa kangkong pala ito kaya hindi na ni Erica. Namingwit siya tuwang-tuwa laking-laki na po sila sa isda. Siyempre para sa kanila malaki na yun. Kailangan kong magpabili ng tubo kasi tingnan nyo yung pinakamababa isang dangkal na lang. Ngayon papaabutin ko yan papalitan ko tong dalawang mababa na to para yung overflow mas mataas, so pwede tayong magpaakyat ng tubig. Tataasan na natin kasi nakaharang na naman na po lahat naharangan na. Dati po kasi ang tubig hanggang dyan sa may mga saging talaga, halos matouch na po yun dito. Ayan yun dyan para at least yung dito din madilig na din po yung mga nyug doon, diba? Pag tumaas yan okay na rin. Yan po yung natin.
Kailangan mataasan. Tapos yun nga, yung kangkong hindi po muna natin basta-basta mababawasan yan. Ako po ay mas safe kasi nasubukan na po namin. Marami kaming isda nung naka-wild lang. Every year halos may fish kill kami, lalaki. Pero nung halos napuno na po ng kangkong din, ang nangyari noon, wala po kaming gaanong walang namamatay. So malaking tulong po yung shade po ng kangkong. At the same time, syempre ito mapapalalim po natin yung isda na natin, fish pond natin. Magiging malalim. Anong problema? Kung kailangan ata ng rescue dyan doon tanggalin daw yung pulley. Anong meron sa mga baka na to? Ang daming putik. Agarapata. Di ba? I'm not sure. Parang kulugo. Hindi naman po yan si Chuchay. Ang sinasabi ni ata ni Poroy. O yan, pasyalan natin yung uy, shoutout pala kay Leo. Gusto niya ng papaya brother. Mahihinto ito. Bilisan mo. Nagdilig naman si Kongkong dito. Ang ganda yung mga talbos natin. Kaya lang yung mga sili. Ayan. Ano ba? Tumaas ang tubig tingnan nyo. Pero pag yan po ay nasagad pa natin, mas mataas pa po yan. Kahit half meter pa itataas nyan. More than half meter. Yan, silipin natin yung ginagawa nila. At hindi daw makakalas yung pulley. So ito, pagka lumaki na po itong talungan na to, ay tatanggalin na natin yung mga talong doon. Ito na tayo mag-focus. Yan talong po ito, talong galing barangay. Dilig naman ni Kongkong lagi ito. Ayan yan po yung ating magiging kabitan ng tulay. Tingnan nyo dito, maikli doon ang haba pero sinukat yan. Gaganon po ng konti yan, taas. Tapos itong dalawang poste, bala ko dyan papinturahan din yan na mapinturahan din na parang kahoy. Kasi yung gagawin ko dyan, gusto ko sana mapapakulayan na parang bamboo yung yung bakal, para iba nga naman ang dating kaya lang itong natin, wala ng pintura yung ating island. Yun lang. Ay, may lechon pala tayo ngayon. Transporte pa ito pinabook na yata. Marunong na yung mga ngayon. Yung iba ayaw nila, pero yung diretso na pinapabook na po nila. Sila na yung nagbubok. Yata matanggal. Ano yung tinatanggal na nila? Ayan hindi po matanggal to. Ang pag-change oil pa na ng ganito, mayat maya dapat na pag 2 weeks daw na ginamit na araw-araw, after a week, after 1 week lang, kung tuloy-tuloy chine-change oil mo. Ayan hindi po matanggal. Kailangan si Junjun to the rescue. Ayan ang diskarte nila Kailangan pa si Junjun. Si Kongkong nawala? Half day? Dumaan ako dito, wala din. May inaasikaso.
Talagang ano no. Parang push ano no. Ayun nga, oo. Galing ah. Talagang anak ng utak ng tao ah. Tulak. Yun. Sa TikTok maraming mga ano eh, kalokohan doon na Papayam laging biktima ng TikTok. Yun. Yan. Ang bilis lang. Ano, maluwag? Tulak siya. Hihilahin niya ngayon. Yun. Sino ang umuwing kapatid mo? Si Edmond? Kuya Emer ko. Saan ba siya? Sa Saudi. Bakasyon lang. Kaya pala si Edmond bumili din doon kasi naandun si Emer, no? Ba? Grabe ang dinala ni Junjun, no? Nanigurado na. Yabi tube. May laging inihiram ng kapatid ni Puroy na eh. Ang bukas doon, no? Ewan ko lang pag di ka pa natanggal. Ito na din ang gamit si Junjun. Ba't hindi nakita ni kuya mo yan pinangkalakal? Na? Talagang ano, nilagyan mo na ng langis, Nel? Pinok ko na yung punya eh. Hindi makukuha yan. Net, pigil mo net. Yan, pigil mo. Hindi kayong kay, mabae ah. Ito yung kinukuha natin, puli. Yan. Sige, ganyan. Kabili, karin. Sige, yan. Yun. Tanggal na. Mas maganda na ano nito ng ginamit mo kasi mabigat din, ano? Kung ano lang. Takap na. Uli. Maganda pa naman yung ano eh. Maganda pa yung fan belt, no? Yes. Dudurot na lang ka. Nagigil na. Yun. Maangat ba? Pina-welding ko na naman dahil ingay. Wala na. Yun. Pinutol. Pinutol na po nila. Kasi yung kunya daw pinukpok ni Nel. Humigpit ng humigpit, no? Humigpit ng humigpit. Ayun, pinutol po niya. Ayan. Pinutol na kasi humigpit ng humigpit yung kunya. Yung lock. Ayan, ito medyo matagal-tagal gagawin ko. Sana maganda yung naisip ko na yun, parang magmukhang kahoy. Kawayan, ano? Gandang tingnan. Ay,
Pauwi na tayo. Ayan. Kung nagpaparonda na si Rambo. Isa lang daw ang umuwi, hindi pa nakapag-clock yung isa, Matnog Sorsogon. Yung isa niya ay dumating daw po 7:30 kaninang umaga. So wala. Negative na naman ang kanyang race. Ganon talaga, try and try. Yung mga lahi ko dito, hindi pa po nasusubukan dahil ano pa naandun pa sa inakay pa. Yan. Hinihintay niya pa rin, sana dumating pa. So yan, marami pong salamat at magandang buhay.